Habang itong Barangay Ginebra at ang San Miguel ay naglalaban para dito madetermine kung sino makakaharap sa TNT sa finals. Ito namang ibang PBA teams katulad ng Magnolia Chicken Templados ay nagre-ready na dito sa off-season. At kabilang daw dito sa balak gawin ng Magnolia Chicken Templados ay trade na itong si Jeric Ahanmisi dito sa Zamboanga Valientes. Ang Zamboanga Valientes ngayon ang bagong PBA team pagkatapos ng umalis nitong Terra Firma Jeep. So ang gagawin daw nitong Magnolia Chicken Templados ite-trade itong si Jeric Ahanmisi dito sa Zamboanga Valientes kapalit naman nitong si Mark Nonoy o kaya si Louie Sanggalang. Isa dyan ang pipiliin ng Magnolia. Meron din daw sa management ng Magnolia na gustong makuha itong si kay Marcarino. Pero dahil yan ay 6'10 center, hindi siguro sasapat kung si Jeric Ahanmisi lamang ang kanilang ipapalit. So mukhang kinakailangan na ibigay na rin ng Magnolia itong si James Laput o kaya naman si Joseph Pereyobo para ma-acquire itong si Kay Marcarino. Kung sakasakali daw ngayon ang priority talaga ng Magnolia ay makuha muna itong si Nonoy o kaya si Louie Sanggalang. If ever na matuloy yan, baka dyan makita natin yung next step do sa trade kung saan makukuha naman nitong Magnolia Chicken Templados yung number 1 pick nitong Zamboanga Valientes. Yan daw ang pinag-aaralan nila ngayon. Kung sakasakali, alam natin na itong Magnolia Chicken Templados ay maraming plano talaga yan para dito sa next season. At pwedeng matuloy yung iba nilang plano lalo na ngayon at eliminated na Rain or Shine dahil isa pa yan doon sa mga teams na pwede raw na makipag-trade talaga. Kaya nga ngayon alam natin na itong Magnolia Chicken Templados ay magiging mas malakas dito sa darating na season. Ang kinakailangan lamang talaga nilang gawa ng paraan ay yung siguro na yung mga transaction nila ay ma-aprobahan agad ng PBA. Napag-uusapan natin itong Rain or Shine ni Elasto Painters, mukhang itong isang team ngayon na ready na gumawa ng trade. At dahil na-eliminate na itong Rain or Shine, pwede na silang makipag-transact dito sa iba pang mga teams na na-eliminate na. Kaya kinakailangan na lamang ngayon ay gumawa ng paraan itong Rain or Shine ni Elasto Painters para masiguro na yung kanilang lineup magkakaroon ng mas magandang tinatawag na resulta sa susunod na conference. Nakatatlong semifinals na sila at kinakailangan na lang isang step na lang. Nandun na sila sa finals at mukhang magagawa nila yan kung for example sila ay magkaroon ng tinatawag na mas malakas na sabihin nating center. Dahil center talaga ang kinakailangan nitong Rain or Shine ni Elasto Painters ngayon. Alam natin nandyan si Kit Datu. Pero si Kit Datu naman yan yung tipong center na gusto sa perimeter lagi ang lalaro. Kaya hindi naman siya talaga matatawag na yung talagang big man na magagamit nitong Rain or Shine Elasto Painters pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Ang kinakailangan talaga ng Rain or Shine ngayon ay yung merong interior presence katulad ni Brandon Roser, si Fajardo, si Stan Hardinger. Yan yung mga tipo ng center na kinakailangan nitong Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na kinakailangan talaga na mag-adjust sila dito sa kanilang gagawing preparasyon. At syempre, kung ikaw ang Rain or Shine at gusto mo na magkaroon ng mas malakas na lineup, abay, kinakailangan na siguraduhin mo na yung mga center talaga ay yung magiging kaya makipag-defend dito sa katulad nila Junmar Fajardo, yung mga ganyang kalalaki. Kung sakaling magawa yan ng Rain or Shine Elasto Painters, abay good news talaga ito para dito sa kanilang koponan. At alam naman natin na magagawa niya nila ng paraan. Basta't naman talagang kinakailangan syempre na mabigyan sila ng additional na options pagdating sa pagte-trade.